Magandang umaga. Good morning. Hello, good morning. And sabihin mo bawat isa, good morning. God bless. Come on. Good morning. Okay, praise God, no? So, isang kagalakan, no? Na tayo natututo mag-adjust sa oras, no? And then, lagi ko sinasabi, hindi pwede mag-practice ng walang devotion. So, itong ating standard. Let's pray. Maraming salamat o Diyos sa pagkakataong ito na kung saan ay muli kaming magpaalala at mapaalalahan ng kami isinusilita. Katulad sinasabi mo na lahat ng aming ginagawa ay kami magbibigay sulit, pero para maging maayos ang aming relasyon sa bawat isa, higit sa lahat sa iyo ay ang iyong salita ang aming pundasyon. Kaya Panginoon, bawat praise team at ang nakikinig ay makapagbigay ito ng paalala. In Jesus' name pray. Amen. So, continuous tayo sa ating pinag-aaralan. Dito na tayo magtatapos, so bilisan ko. So, eksakto 9:30. May 5 minutes tayo kasi 9:25 na. No? Sa Philippians chapter 4, verse 9, no? Doon sa Philippians chapter 4, verse 9, pinag-uusapan natin doon, kung maalala ninyo, I hope huwag nyo makalimutin First Timothy, Philippians chapter 4, verse 9. Kung patungo sa whatsoever are things, are pure, good report, honest, lovely. No, it talks about the character or behavior or manner. Napaka-importante yan. No? At ito yung mga napag-usapan natin. Dahil sa 5 minutes yan, pipilitin natin na matapos na ito hanggang 11 to eh. No? Nung una, pinag-usapan natin yung pinakapanghuli, yung good report. No? Sa good report na yan, yung number 1, dapat hindi ka manggiting sa ministry. No? May kanya-kaya tayong ministry. At naalala nyo ba, di ba, sa ministry meron 3 klase? Naalala ko bigla ngayon, no? Huwag nyo kalimutan to. Merong marunong, may alam, at magaling. Sa ministry, hanggat maaari, pag sabing may alam, maaaring may alam ka sa music, may alam ka sa backup, may alam ka sa instrument. Pero, baka may alam ka lang, pero iba yung marunong. Yung marunong, talks about more in knowledge. May alam ka lang, parang meron ka lang information. Yung marunong, may knowledge ka. Pero pag sabing pangatlo, magaling. Pag sabing magaling, dito na papasok yung karakter. Iba talagang magaling. No? So, we do it but our best na maging magaling sa harapan ng Diyos. Number 1. No? Huwag nyo kakalimutan yun. Lord, gusto ko maging magaling sa harapan ninyo. Kasi alam naman ng Diyos yun eh. Pangalawa, nais ko maging magaling sa bawat isa. Hindi pa magpagaling. Kundi magaling ba, maging excellent ba? No? Tandaan po natin, hindi natin kailangan magpagalingan. Kasi magaling naman tayo because of God. Amen po ba? No? So, tayo lagi sasabi, huwag ka magpa-impress, pero i-express mo. No? Because expression, love. Impression, self-centered. No? It is sin. Okay? So, ang ministry talks about service. Hello, di po ba kayo? No? So, ano yun? Don't get jealous. And sa ministry, you smile. Hanggang tayo, mas may problema sa naranin. Di ba lagi sasabi, kung may problema ka sa bahay, company, pera, asawa, mga anak, whatever, pero pagdating dito, hanggang mali huwag dalhin. Amin po ba? Ngayon, huwag mo naman iwanan sa bahay, sa company, baka pagbalik niya, andun pa rin yun. Iwanan natin sa Diyos. Amin po ba? Isipin, Lord, mas may pagsubok problema ko. Hindi magandang aking attitude, espiritu. Pero I give it to you. Napapansin mo, napapasaya ka, tapos bilumin, napapangiti ka, why? Because you are practicing, and we are practicing smile. We are not because of hypocrites. I don't care. Kasi minsan tayo, hypocrite. So what? Ang mahalaga, na mas, pag inisip mong hypocrite ka, hypocrite ako, hypocrite talaga. Pero pag pinipilit mong maging masaya ka, napapansin mo, laging nainti ka, iriti ka, na unti-unti nagiging realidad, nagiging palangiti ka na. Masayahin yung ibig sabihin niya. Amin po ba yan? No? So, and then, you are always helpful to others. Hanggat maaari, maging matulungin tayo. Pero, hindi lang ang tulong, nakakatulong. No? Pero, kung naramdaman mong kailangan ng tulong, hindi na kailangan pang utusan, ang tawag yan initiative. Hanggat maaari. No? And then, you never break someone's heart.
No, nireview ko natin, no? Love hurt. Huwag yan, no? Kasi minsan na tayo nakakasaktan ng dami, tama po ba? The way we talk, the way we act, the way we think. So, mari, never break someone heart. No? Lalo na tayo mga Pilipino, kultura natin. Aminin, realidad, ano yan? Pusong? O, di ba? Iba taga Koreana, no? Nasa Bible sila no? Parang bata, galit, away, dito, maya-maya, naglalaro. Pati na, di ba? Tama? No, dapat ganun tayo. Pero bibig kayo. Tama po ba? No? So, never. And then, their happiness is your happiness. Niliguan kasi patapos tayo. Para at least ma-remind kayo. Pag masaya ka, dapat masaya ka rin. Pero minsan, maski Christian, maski pastoral, no? Minsan, hindi ka masaya. Bakit siya masaya? Tapos ikaw parang, parang ayaw maging masaya. Dapat masaya ka rin, di ba? Pag na-promote siya, na-promote siya. No? So, yung lagi siya sabi, kalungkutan mo, ano yan? Kalungkutan mo? Kasiyahan mo? Kamatayan mo? Suluhin mo. Okay. Oh, well, dito lang. No? Joke lang, no? Yan yung sabihin. Ang ibig sabihin, pag malungkot, pakiramay. Pakibagay. And then, you don't make fun to others kapag na bumabagsak. Kasi yun parusa yan, sumpa yan. Buti nga sa'yo. Huwag yun. Kasi isang araw, pwede mo yan. Tama po ba? Dapat nga, mahabag pa nga, maawa ko nga Kaya pag alam mo isang pastor, isang manggagawa na, no? Maalam natin may animal, whatever, nagsasaktan ka. Kasi hindi ka ako yun. Diba? Tama po ba? No? Leader yan, ministry yan. And then, 1 minute, always commit good deeds. Nakikita o hindi nakikita, do it for the Lord. No? Napansin o hindi napansin, public ba na do it. And then, easily forgive. I-practice natin yan. No, maski hindi ikaw nagkasala, pero para lang sa for the sake for the Lord. Sorry pasensya na ay, ang dadagwa ko yan. No? Kasi madaling mag-release, mawalang bitterness sa hatred. No? And then, pwede pa ba? 1 minute lang, Pwede lang. Magalit ka kasi, wala naman kang devotion, no? Tapos yung to, you practice gratitude. Ibig sabihin, pag magpa-practice ka, dapat mapasalamat ka. Yes. Magpa-practice kami. Yes, late kami. Huwag kami naman. Wala ka kaya. Yes, sila. Huwag kami gano'n. No? Ibig sabihin, gratitude mapasalamatin. Yes, makakamit kami. No? And then, you treat kindness. Magtrato tayo. Mas kailangan siya, ganyan din ako No? Kindness, goodness. And the last, huwag magiganti. You don't hold or don't seek revenge. Wow. So kapatid, ito yung sinasabi ng Philippians chapter 4 verse 9. Good report. Ito mga sinasabi ko, it's good report. Paul says, Bible says. So I hope kung nagkakamali ko lang, Lord, tulungan mo kami maging good report. Nung pag-deposit mo sa inyo, it is good report. Basic, simple. Ilang minuto, it is good report. Tandaan natin, mahaba naman ginagawa, maliit. Do it for the Lord, it is good report. Amen? Let's pray. O Diyos, salamat po. Dito na kami tatapos muna sa aming series patungkol po sa Philippians chapter 4, verse 9. Naway maalala namin ito, Panginoon. Itong 11, patungkol po sa good report. Minsan pa muli, ang mga praise team, magpa-practice sila at para silang gagamitin mo para ang member o lahat ng umatin dito ay sasamba sa pamamagitan nila na yung gagamitin sila. Panginoon. Tulungan mo sila sa sound, sa song leader, sa backup, sa instrumentalist, na kung saan ay yung meron joy at nag-i-enjoy. At gawin ng pagsamba nila ito sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon. Bless them in Jesus' name, pray. Amen. Okay. No rehearsal. Practice. Come on, enjoy. Babay ka na. Okay. Bye-bye. Thank you for watching. Lagi ka makalabas, ano? Isiksik kayo. Wala ako Oh, Brother Rosalito. Thank you. Kamusta yung church yan sa Pilipinas? Ito, aming devotion sa Christ. Mamaya ang aming worship service. Thank you for watching. God bless you.